Probably some of you are asking, paano ba yung tamang way na for me to be able to know if really art collection is for me? Videos that will make you wealthy and debt-free. Coach, ba't ang dami mong painting dito? I just want to educate everyone, no? Yung parang kasi, minsan di talaga natin na-appreciate yung mga artwork, which honestly, hindi ko rin na-appreciate nung dati. Ang alam ko lang magnegosyo. Pero nung pumunta ako sa bahay ng isang kaibigan ko, na alam ko naman di siya nagbi-business, tinanong ko lang sa kanya eh. Yung iba wala ko, si Julius Babaw. Tapos tinanong ko, paano mo nabili itong bahay na napagkalaki-laki? Laki-laki talaga ng bahay niya talaga. As a matter of fact, mansion ang bahay niya. Tapos sinabi niya, nagbenta ako ng 3 artworks. Nagbenta ka lang ng 3 artworks, nabayaran mo na itong buong bahay. Kaya nga naging curious po ako. So, nung naging curious po ako, katulad nito, itong artwork na ito. Ito po ay si General Gregorio del Pilar, ang batang general. Ito pinapakita natin, napakaganda po, no? Ito po yung nakaraan. Ito naman ang kinabukasan, yung mga kabataan. It talks about the future. Ito ay isang artwork na walang iba kundi si Jeff Salon. Siya po ang gumawa po nito. Isa pinakapaborito naming artwork dito. Likha naman to ni Demi Padua, isang international artist na rin po siya. Ito ay nabili po namin noong 2019. Just to give you a perspective, kung ano po yung amount na nabili po namin dito, nag-times 20 na po siya. Times 20. So, in 5 years' time, kunyari, nabili namin ng 1,000 pesos to. 1,000 pesos, sample lang. Kung nag-20, naging 20,000 pesos na po ang halaga nito. Pero it's more than that. So, paano ba nag-work yung artwork, especially for people who are interested pero hindi kayo? Gusto nyo ba ma-educate? Type yes kung gusto nyo ma-educate. Ang artwork ay hindi po nalalayo sa tinatawag natin na property. Alam mo kasi sa property, ano siya eh? Di ba you count there by square meter siya. Dito naman sa artwork, you count them by square inch per square inch. Paano tumataas ang value ng property? Ang property tumataas ang value based on supply demand. Kung malakas ang demand, konti ang supply, tumataas ang presyo. Lalo na kung nagsosold out ang mga units na binebenta. And likewise, paano tataas ang presyo ng isang artwork? It all depends on the supply and demand. Pag yung artist, nag-show siya, nag-sold out, at marami pa pumipila, tataas na yung presyo ng next show. And the next question, paano naman natin binibilang? Alam mo, hindi nalalayo talaga sa property, lalo kung may familiar sa property. Yung property kasi ang presyohan yan, una, may tinatawag na zonal value. Pangalawa, meron tayong tinatawag na market value. And third is what we call as resale value. Yung zonal value sa government, market value based on the market dictates. At pangatlo po, yung tinatawag na resale value, pagka nabebenta na ulit, kumikita na. So likewise, dito ka, ganun din po, pagdating din po sa artworks. Ang artworks po, meron pong tinatawag na number 1, gallery price. So, bibili ka sa gallery mismo. Number 2, resale price. When you say resale price, bibili mo na sa secondary market. Yung mga tao nakabili na, tapos kung gusto na lang ibenta, bibilin mo. Or third, yung value is what we call as auction price or auction value. Yun, sky is the limit na po siya. And last but not the least, di ba, ang tanong, kanino naman ako bibili ng property kung gusto kong bumili ng property? Sa broker o ahente. Likewise, kanino ka bibili ng artworks? Siyempre, sa gallery o sa mga nagbebenta ng mga artworks. And then, in the near future, Chinky, gusto ko na rin magbenta ng artworks ko. Di ba mahirap magbenta? Hindi rin. Ganun din po, pagdating na din po sa property. Kung gusto mo na ibenta, kanino mo ibebenta? Ulit sa broker o ahente. Likewise, in the near future, kung ikaw ay nagsawa na o tumaas na yung value ng artwork, ibebenta mo rin through the gallery. And finally, probably some of you are asking, paano ba yung tamang way na for me to be able to know if really art collection is for me? Number 1, kailangan pag bumili ka, you know your budget. Parang sa property, bago ka bumili ng property, alamin mo kung kaya mo yung property o hindi. Kung ang budget mo, let's say, pang 2 million, 5 million, or 10 million na property. And likewise, kung bibili ka ng artwork, di ba, ano ba yung budget mo? 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, o 1 million. First, know your budget. Number 2, syempre, pagpili rin ng property, yung pipiliin mo, yung akma sa'yo, sa lifestyle mo, kung anong gusto mo. Sa artwork, ganun din po, kung ano yung babagay sa'yo. Like for example, ito, it appeals to us. Itong artwork na ito, kung mapapansin nyo, sino to? Ito po ay famous artwork ni Corbusier na inspired by Bugs Bunny. Ito naman po, kung mapapansin nyo, sige nga, pakitype sa comment section, sino to? Si Marvin
The Martian. Ayun po. Every day, ito yung kagandahan. Kung nakikita namin siya, hindi na kami nagsasawa. So, again, it appeals to us. Gustong-gusto talaga namin yan. Number 1, budget. Number 2, it appeals to you dahil araw-araw mo ito makikita. Pangatlo na lang, na sasabihin mo, ay, I'm buying it for appreciation purposes. Alam nyo, pagka ikaw bumili ka ng artwork based only, gusto mo lang mag-appreciate, ako, hindi yan mag-work. Kailangan talaga, love mo siya, pasok sa budget mo, at kung nag-appreciate man yung artwork na binili mo, bonus na lang siya. Kaya if you want to learn more about artwork collection, guys, I'm willing to coach and mentor you and teach you more about artwork collection and how it works. I-type nyo na lang sa comment section, I'm interested. Pero kailangan, number 1, may budget. Pangalawa, gusto mo. At pangatlo, gusto mo pag-aralan. Type, I'm interested. Type, I'm interested. Sasend na lang kita ng link para mag-usap po tayo.